Ang iba dyan nagre-rebelde, walang pakialam sa sarili kung ano mga pinapasok. Pero ako sabi ko, nagpakatino ako mula nung maliit pa, nagpakatino ako dahil ang pangarap ko talaga makita yung mga kapatid ko, ano yung mga kapatid ko at sa tatay, yun lang talaga ang nasa ko, sabi ko, nakita ko ng mama ko, ang kapatid ko na lang talaga, yung dati ko ang kulang sa akin. Imbis na matuwa siya, ganun. Wala talaga. Parang itinaboy lang niya, parang sabi niya, ano ba ginagawa mo dito? Umalis ka na, yung gano'n. Bigyan lang niya ako ng 200 pamasahe. Yung, hindi ko maisip ko, sa tagal na panahon siya ang inano ko, tapos wala man lang kahit man lang yakapin niya ako, yung gano'n. Ginawa niya, tuloy, umuwi ka na doon, bubalik ka na sa trabaho mo. Kung hinanap kaya nila ako, naalala kaya nila ako, yan ang ano ko. Walang araw na hindi ko sila iiyakan. Ha? Ano po yun nga yung Kailangan nyo? meron sa NPC, meron kami kayo Prado. mga taga-NPC yan. Oo, mga taga-NPC. Prado, magkapatid yan eh. Patay na yung Edgar. Patay na yung Edgar. Yan, mga taga-NPC. Ano yun eh, yung meron ano sa ulo. Laging ako mato yan eh, alam ko inaatake yan eh. May kapatid siyang Bobby? Oo, Bobby. May asawa na ngayon yung Bobby. Tatay niya nasa abroad. Ito, Bobby. Oo, Bobby. Ikaw si Bobby? Naalala kang kapatid na Mary Jane? Sino nanay mo? May naalala mo ba kayong anak na babae? Kapatid ni Bobby? Kapatid din ah. Ni Bobby ho. Si Jane, Mary Jane. Opo. Ako ho to. Tatandaan niyo po ba ako? Hindi ko na tatandaan. Kapatid nila ako kay Edgar. Ilang ba ang anak niyo noon kay ano? Suling. Kay Suling. Kay Solidad. Dalawa lang ho. Oo. Akala ko, di ba, yun yung pinapaano niyo sa akin na si Porfirio yun ang ama ko, di ba? Ngayon, ipinumpats namin, tinawagan namin. Pinagkailan niya ako, doon ako na, parang napahiya ako sa sarili ko. Inampun lang kita doon sa kasamahan ko sa sa trabaho dahil siya ayaw niyang naanakan siya nung kaya kinuha kita. Hindi ako naniniwala, huwag mo akong ipagkailama. Sa itsura pa lang natin, hindi na lalayo eh. Oo, wala naman akong galit sa iyo, pinapatawad mo kita lahat ng ano. Ang gusto ko lang, mabuo yung... Aminin mo naman yung ano, alam ko, ba't mo ako pagkakailangan na hindi mo ako anak? Nararamdaman ko ang daming saksi. Bakit ganun ka? Pati ba naman ngayon, pagkakailan mo? Ang 20 taong nagdaan, biningi ng mga pagtangis ni Mary Jane. Pinabayaan kasi siya ng kanyang ina habang hindi naman niya kapiling ang kanyang ama at mga kapatid. Habang buhay nga ba ang pagdurusa ni Mary Jane? Tila kakambal na ni Mary Jane ang kamalasan. Lumaki siyang malayo na nga sa piling ng ina. Malamig pa ang pakikitungo nito sa kanya. Kaya naman sabik na sabik raw siyang mahanap ang ama na hindi pa niya nakikita at ang mga kapatid na nawalay sa kanya para mapunan na rin maski papaano ang pangungulila niya sa pagmamahal ng kanyang ina. Napagbuntungan daw siya ng galit ng ina na si Soleng matapos ang biglaang paghihiwalay nila ng kanyang ama. Dahil dito, parang tuta na ipinasa-pasa si Mary Jane sa mga kaanak ng kanyang tatay. Natatandaan raw ni Mary Jane na nakasama pa niya ang dalawa niyang kapatid na lalaki, sina Edgar at Bobby. Ngunit ilang buwan lamang, muli na naman silang pinaghiwalay. Yun na ang huling beses na nakasama niya ang kanyang mga kapatid. Musmus pa lamang siya, binuo na ni Mary Jane ang pangarap na muling makapiling ang kanyang mga kapatid.
Ang iba dyan nagre-rebelde, walang pakialam sa sarili kung ano mga pinapasok. Pero ako sabi ko, nagpakatino ako mula nung maliit pa, nagpakatino ako dahil ang pangarap ko talaga makita yung mga kapatid ko, yung mga kapatid ko at sa tatay, yun lang talaga ang nasa ko, sabi ko nakita ko ng mama ko, ang kapatid ko na lang talaga, yung dati ko ang kulang sa akin. Kaya noong 1994, mula Samar, lumuwas siya ng Maynila na masukang katulong para makaipon ng panggastos sa oras na hanapin na niya ang kanyang pamilya. Una niyang pinuntahan ang kanyang nanay, pero Imbis na matuwa siya, ganun. Wala talaga. Parang itinaboy lang niya, parang sabi niya, ano ba ginagawa mo dito? Umalis ka na, yung ganun. Bigyan lang niya ako ng dalawang pamasahe. Hindi ko maisip ko, sa tagal na panahon siya ang inano ko, tapos wala man lang kahit man lang yakapin niya ako, yung ganun. Ginawa niya, tuloy, umuwi ka na doon, bumalik ka na sa trabaho mo. nagkapamilya na at lahat si Mary Jane pero hindi pa rin mawaglit-waglit sa kanyang isipan ang kanyang ama at mga kapatid. Kung hinanap kaya nila ako, naalala kaya nila ako, yan ang ano ko. Walang araw na hindi ko sila iiyakan. Mula kay Mary Jane, nakuha namin ang mga sumusunod na impormasyon tungkol sa kanyang tatay at mga kapatid. Porfirio Rado ang pangalan ng kanyang tatay. May mga kamag-anak daw ito sa Quezon Province. Edgar Rado ang pangalan ng kanyang kuya na tinatayang 35 years old na. At Bobby naman ang palayaw ng isa pa niyang kapatid. Noong mga nakaraang araw, nagsimula na raw magtanong ang kanyang mga anak kung bakit wala silang lolo at mga tiyuhin. Kaya buo na ang loob ni Mary Jane. Hahanapin na niyang muli ang kanyang ama at mga kapatid. Mula sa kanyang tirahan, unang tinungo ni Mary Jane ang pinakamalapit na COMELEC office sa Imus, Cavite. Dito niya titignan kung dito ba nakarehistro ang kanyang tatay at Kuya Edgar. Magtatanong lang po tungkol sa ano nyo, registered sa COMELEC. Ano pong name? Porfirio Rado nga. Walang ano. Arado? Porfirio Rado rin. Ano po yung tatay niya? Ayo. Opo. Wala pong record. No. Si Edgar Rado lang. Hindi agad pinanghinaan ng loob si Mary Jane. Sunod naman niyang tinanong ang kanyang Kuya Edgar at Edgar Rado po. kumpirmado, nasa listahan ng COMELEC si Edgar Rado, kuya ni Mary Jane. Masaya pa rin nagpaalam si Mary Jane baon ang bagong impormasyon na kanyang nakuha, ang posibleng address ng kanyang Kuya Edgar sa Quezon City. Mabilis na lumuwas ng Maynila si Mary Jane para puntahan ang address na nakuha niya sa COMELEC. Parang may kutuba ko talaga na makikita ko siya. Unang tinungo ni Mary Jane ang barangay hall ng Baysa sa Novaliches, Quezon City. Hinahanap ko kapatid ko. Ano pangalan? Rado? Nakahinga ng maluwag si Mary Jane. May nakakakilala sa kanyang Kuya Edgar. Ha? Ano po yun nga yung Kilala nyo? Meron. Sa NPC, meron kami kayo klaro. Rado. Oo, mga Rado, magkapatid yan eh. Pero isa pa lang nakapanlulumong balita ang dala nito. Patay na yung Edgar. Patay na yung Edgar. Patay na yung Edgar. Ano yun eh, yung merong ano sa ulo. Lagi na ako mato yun eh, alam ko inaatake yun eh. May kapatid siyang Bobby. Oo, Bobby. May asawa na ngayon yung Bobby. Tatay niya sa abroad. Ayun nga yun. Matagal na. Meron ng taon. Taon na yan. Bigla ring binalot ng pag-aalala si Mary Jane para sa isa pa niyang natitirang kapatid, si Bobby. Si Bobby wala sa Wala. Bobby, ano may dalawang si Bobby. Pinanghinaan man ng loob sa nalamang balita tungkol sa kanyang Kuya Edgar, agad pa rin tinungo ni Mary Jane ang bahay ng isa pa niyang kapatid, si Bobby. Pagdating sa nasabing tahanan, nakabungad na agad ang itinuturo ng mama na si Bobby raw. Ito, Bobby. Oo, Bobby. Ikaw si Bobby? Naalala kang kapatid na Mary Jane? Sino nanay mo? Ha?
At tila sapat na ang mga narinig ni Mary Jane. Okay. Nagtanong sa barangay. Sa loob ng bahay, ipinagpatuloy ng magkapatid ang pag-uusap. Dito na tinanong ni Mary Jane ang bagay na matagal na sa kanyang bumabagabag. Papa, nasaan? Hindi ko talaga nakita si Papa mula noon. Ilang taon na kayo dito? Tagal na, dito na ako lumaki. Hindi niyo man ako naisipan na hanapin? Hindi niyo ako na... Ha? Hindi na namin, naisipan namin hanapin ka, kaso lang, hindi naman, walang ano eh. Wala man ng picture. Sabik na kinuha ni Mary Jane kay Bobby ang telepono ng kanilang ama sa Saudi Arabia. Umaasang makakausap na rin niya ang ama sa kauna-unahang pagkakataon. Masakit man sa kalooban, tinanggap na lang ni Mary Jane na wala na ang kanyang kuya Edgar. Pero hindi na raw niya hahayaang muling maputol pa ang ugnayan nila ng isa pa niyang kapatid na si Bobby. At least ngayon nakita na kita. Masaya na ako buo na pagkatao ko. Masayang nagpaalam si Mary Jane kay Bobby. Bit-bit ang pag-asa na makakausap niya ang kanilang ama. At kapag nangyari raw yon, tila wala na siyang mahihiling pa. Hindi na raw kaya pang ipagpabukas ni Mary Jane ang kasabikan na makausap ang ama. Kaya mula sa aming opisina, kinontak na namin si Porfirio Rado. Ano po? Kayo po ba si Porfirio Rado? Natuwa si Mary Jane, ang mismong ama na pala niya, ang kanyang kausap. May naalala po kayong anak na babae, kapatid ni Bobby? Ni Bobby ho. Si Jane, Mary Jane. Opo. Ako ho to. Tatandaan niyo po ba ako? Kapatid nila ako ni Edgar. Ilan ba ang anak niyo noon kay ano? Suling. Kay Suling. Kay Solidad. Dalawa lang ho. Ibig sabihin ako, hindi na ako sali doon. Tila mawawasak ang puso ni Mary Jane sa hindi inaasahang pagtanggi sa kanya ng kinasasabi kanyang ama. Ayaw mo akong kailanganin, pero sinasabi ko sa inyo nung pamara sa samara ko. Kayo na talaga ang nasa utang ko. Kung alam lang kita doon sa hindi kita pinabayaan. Kukunin kita doon sa mga magulang ko. Sa una, matagal lang nagdiwalay kami. Matagal lang nagsama sila. Si Mary Jane, ibinuhos na lamang sa pag-iyak ang sakit na kanyang nadarama. Palaisipan pa rin sa ano ko. Kung sino talagang tunay kong ama. Nandun pa rin. Akala ko mabubuo na yung katao ko. Hindi raw titigil si Mary Jane hanggat hindi niya nalalaman ang tunay niyang pagkatao. Kaya kinabukasan, matapang niyang haharapin ang malamig na pakikitungo ng ina dahil ito lamang ang makapagsasabi kung sino ba talaga ang kanyang ama. Tutuloy kami sa San Pedro sa Laguna. Pipilitin ko talaga na malaman sa kanya para wala nang umano sa isipan namin. Hindi alam ni Mary Jane ang eksaktong lokasyon ng bahay ng kanyang ina. Kaya nagpatulong muna ito sa isang kamag-anak. Sabihin mo na kung saan. Dito na tayo sa kanila para hindi ka niya alam. Ngayon na lang siguro ang huli nilang araw. Nung matunto ng bahay ng kanyang nanay Suling, si Mary Jane biglang nag-alangan. Kaya't pinakiusapan niya kaming wag munang lumapit. Maya-maya pa, dumating na ang aming hinihintay, si Suling, ang ina ni Mary Jane. Nakita ko na sila. Ngayon, inano ko yung pangalan nga ng inaakala kong ama, si Porfirio Rado. Alam ni Bobby, binigyan niya ako ng number. O, ayaw ko sabihin ko muna sa'yo, si Edgar wala na. Si Bobby na lang nandyan. Akala ko, di ba, yun ang pinapano niya sa akin na si Porfirio Rado yun ang ama ko, di ba? Ngayon, ipinumpats namin, tinawagan namin. Pinagkailan niya ako, doon ako na,
parang napahiya ako sa sarili ko. Tila sinaksak ang puso ni Mary Jane sa biglang pinahayag ng ina. Inampun lang kita doon sa kasamahan ko sa sa trabaho dahil siya ayaw niyang naanakan siya nung kaya kinuha kita. Dito na hindi napigilan pa ni Mary Jane ang pagsabog ng kanyang damdamin. Ako magsasalita sa iyo, man, pakinggan mo ako. Hindi ako naniniwala, huwag mo akong ipagkaila, ma. Sa itsura pa lang natin, hindi na lalayo eh. Oo, wala naman akong galit sa iyo, pinapatawad mo kita lahat ng ano. Ang gusto ko lang, mabuo yung... Aminin mo naman yung ano, alam ko, ba't mo ako pagkakaila ngayon, hindi mo ako, anak. Nararamdaman mo, ang daming saksi. Bakit ganun ka? Pati ba naman ngayon, pagkakaila mo? Hiniling ni Soleng na masolo muna ang kanyang anak para makapag-usap sila. Nung muli nila kaming harapin, mukhang nagkaayos na ang mag-ina. Nabigla lamang daw si Nanay Soleng kaya nakapagsinungaling siya at nasabing ampun lang si Mary Jane. Ayan, so yun ang sabi niya, yun daw ang ama ko. Wala naman siyang ibang yun daw talagang ama ko. Para magkalinawan na, nagdesisyon si Mary Jane na muling tawagan sa Saudi si Porfirio Rado, ang itinuturong ama niya. At para mas maging maliwanag ang lahat, nag-usap na rin ang dating mag-asawa. Si Porfirio ba to? Bakit? Kilala mo ba ako? Sino ba ito? Si Soledad. Ba't mo tinangging anak mo siya? Anak mo naman siya. Hello? 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 Sabi mo yan, sabi mo. Muling naglakas loob si Mary Jane na kausapin ang sinasabing kanyang ama. Hello? Hello? Oo. Nandito kami kay mama. Nakausap ko siya sa... Nakikinig ka pa? Ikaw naman yung tinuturo niyang papa ko daw. Nung naghiwalay daw kayo, buntis daw siya. Ha? Ano ka mo? Nung magkahiwalay daw kayo, nagkabalikan ba kayo, totoo? Ay, bakit doon ay pinalayo ka? Pinadala ka sa malayo? Trabaho ako, no? Kaya ako pinadala doon sa kuya ko. Ano ba? Kung ikaw ba talagang ama ko, ano? Gusto ko lang malaman na totoo kay... Ha? Pakinggan mo muna ako. Pakinggan mo yung sasabihin ko. Oo. Yung maghiwalay kami, hindi ko sinasabi sa akin, buntis siya. At nung nanganak niya, hindi rin sinasabi sa akin, nanganak niya. Isang bagay lang ang mahalaga kay Mary Jane. Ang tanong ko lang kung tatanggapin mo ba akong anak? Yun lang po. Oo, hindi lang po. Ha? Hello? Wala na. Hello? Kalubo kita, magpagarantis pa muna. Oo, kung yan ang gusto mo. At tila mabibigyan na ng pagkakataon si Mary Jane. Kung mapapatunayan ho na yung magkadugo tayo, tatanggap mo ba akong anak? Siyempre. Kontento na si Mary Jane sa pangako ni Porfirio na sa sandaling mapatunayan na mag-ama nga sila, buong puso siya nitong tatanggapin. Masaya ako na makausap siya. Parang nararamdaman ko na okay naman siya. Gusto ko na talaga tawagin siyang papa. Parang na talaga ako na may matawag na talaga akong papa. At para sa mag-ina, ang komprontasyon at matinding tensyon pa ang tila naging tulay para malagpasan na nila ang dating hindi pagkakaunawaan. Ang lalong ikinasasaya ni Mary Jane, ngayon, hindi na raw siya itatanggi ng kanyang ina. Ipinakilala pa nga siya sa kapatid niya sa ina. Pagkatapos bumaha ng balde-baldeng luha, tila ito na nga ang simula ng mga araw kung saan maliliwanagan na si Mary Jane sa lahat ng kanyang mga katanungan. Mas madali nang umiti ngayon dahil wala na akong alanganin sa buhay ko talaga. Hello po! Kamusta ho kayo? Alam niyo ho, bago po kami nagtampok ng mga
reunion stories sa KMJS. Nauna na po dyan yung aming programang Sana'y Muling Makapiling at Reunions sa ganyang mga kwento. At ngayon, ang good news po, mapapanood nyo na ang full episodes ng mga ito. Mag-subscribe lamang po sa GMA Public Affairs YouTube channel at ganun din po sa GMA Public Affairs Facebook account. Kita-kita po tayo at mabuhay po ang mga pamilyang Pilipino.